guys! For today's video, tayo po ay may gagawing activity kasama ng aking bunso. Kasi nga po, di ba, bakasyon. So, nag-iisip tayo ng mga pwede nating activities bukod sa mag-out of town, di ba? Kapag ka nasa bahay kayo, kasama yung mga anak ninyo, naghahanap tayo ng pwede nating pagkaabalahan. Yung pwede natin maging bonding moment. Diba? So, kaya naman, naisip namin na gumawa ng pulburon. Yun. So, ang ating dessert ng dito sa Pilipinas na talaga namang gustong-gusto ng mga Pinoy, di ba? Yung pulburon. So, napakadali lang pong gumawa ng pulburon kung tutuusin. Ayan, katulad nga niyan na konting konting ingredients, just a few ingredients, makakagawa ka na ng pulburon. Tapos nasa sayo na yun kung paano mo siya gagawin, kung gusto mo ba siyang lagyan ng flavor or yung plain lang siya, di ba? So, ang maganda dito, ito yung pwede nyo maging bonding moments ng inyong anak. Di ba? Kung talagang, kasi si Gwen, yung bunso ko, talagang naghahanap siya ng pagkakaabalahan kasi nga naiinip din siya. Siyempre, di ba, nasa bahay lang. So, kailangan gumawa ka talaga ng paraan kung paano mo siya malilibang. Hindi yung puro lang laptop, tablet pala, hindi puro tablet. So, hindi lang din dapat puro gadget, di ba? So, marami tayong pwedeng pagkabalahan nila. Mag-isip lang tayo, katulad nga nito, gagawa kami ng pulburon, pero ayaw niya magpa-video. So, kamay lang niyang makikita ninyo habang kami gumagawa ng pulburon. Kasi nga, camera shy siya. So, respeto na lang natin yon. Ayaw niya magpa-video. So, yun na. At magsisimula na tayo sa ating gagawing activity or project for today. Ang paggawa ng pulburon. Simula na po tayo. So, ayan, meron tayong parang 2.5 cups ng all-purpose flour. All-purpose flour. Yang nilagay natin. Kasi yan yung natitira naming harina. So, ayan, 2.5 yata yan. Hindi ko na kasi sinukat, tinansya ko na lang. So, itong na to, recipe na to ng polvoron, tansya-tansya lang. No exact measurement. Okay? Nasa sa inyo na yon kung paano nyo siya titimplahan ng tamis at ng gatas. So, yung naghahalo na yan, halatang-halata naman na bata yan, siya yan. Si Ate Gwen yan. So, siya ang pinaghahalo ko, talagang siya yung halos lahat ang gumawa, maglagay ng mga ingredients, ganyan. So, kasi nga bonding moments namin dahil wala siyang pasok pa, bakasyon pa. So, maganda yung isip-isip tayo ng pwedeng pagkaabalahan. So, pinalitan natin yung ginagamit namin kanina, yung shanse. Ngayon, wooden spoon na lang kasi parang mas madali nga namang haluin. Parang mas madaling haluin kung wooden spoon ang gagamitin. So, yan, siya pa rin yan. Kasi halos siya naman lahat ng naghalo eh. So, yan yung ating harina. Bali, ang goal natin is mapa-brown natin siya. Hindi naman siya brown na brown, as in light brown lang. Katulad ng mga nabibili natin sa Goldilocks, yung ganun. So, ayan, mga nakaka 10 minutes na yata yan. Or 5 minutes. Every 5 minutes pinapakita ko eh. So, yan, medyo nag-light na siyang sobrang light lang. So, tsatsagain mo lang na halu-haluin. Pero ang apoy mo is low heat lang. Para hindi siya masunog. Kasi pag nasunog, papait. So, hindi na masarap yung pulburon mo. So, kailangan mo siyang alagaan ng paghalo-halo na ganyan para hindi masunog.
So, slowly lang yung kanyang pagluto. Hindi mo siya pwedeng madaliin. Kasi nga may tendency masunog agad ang ating harina, ang ating flour. So, yan. Siya yan naghahalo. So, hinahayaan ko siyang mag-join sa activity na to para talagang malibang siya. Ang kaso, ang problema, medyo sumuko na siya ng bandang huli kasi nangangawit na raw yung kilikili niya, yung kanyang braso, kasi nga talagang tiyagaan to. So, yan. Tinulungan ko na rin siya pero siya yung pinaglalagay ko ng mga gatas, ng butter, ng asukal. So, sabi ko sa kanya, yan, hindi ganun kadali magluto, lalo sa aming kitchen, medyo mainit. So, talagang pinagpapawisan siya. Nagpalabas na siya ng electric fan kasi nga masyado na raw mainit. So, ayan, nilagay na rin natin yung butter. So, yung butter, kalahati yan nung isang buo. Pero I suggest kung 2.5 cups ng flour, yung ginamit nyong harina, siguro mas maganda kung buong butter ang gamitin nyo. Ang ginamit ko dyan is yung dairy cream, classic. So, baka naman, dairy cream, joke. So, ayan, i-ano mo lang yung butter na talagang mag-blend siya dun sa harina. Makikita mo naman talagang makokot na niya yung harina hanggang sa lahat ng part ng harina ay may butter na. So, yung apoy natin dyan, super slow pa rin. Hindi mo siya pwedeng ilakas kasi nga may butter na. So, mas may tendency siya na masunog. So, ano rin talaga to tiyagaan. Pero kung hindi ka naman masailan sa mga sunog-sunog, pwede mong ilakas yung apoy. Pero kung ayaw mo mapunta sa ganung point, tiyagain mo. Siyempre. So, ayan, nakikita nyo na, di ba? Nagmumukha na talaga siyang pulburon. Kasi nilagyan na natin siya ng butter. So, kung depende sa iyo, kung gusto mong buttery, mas damihan mo yung butter. I suggest yung butter, kailangan nasa room temperature na siya para hindi ka na mahirapang i-combine siya dyan sa ating flour. So, nandun siya sa room temperature para pag hinalo mo, madali na. Hindi na yung dinudurog-durog mo pa, di ba? So, ayan na. Medyo nagmukha na siyang pulburon, di ba? So, yung pagbabrown natin ng harina, imabot yun ng 20 minutes. Okay? Kaya, at least may idea lang kayo kung gaano siya katagal. Slow fire lang yon. Tsaka nyo, pag nakita nyo nag-light brown na, depende sa consistency ng kulay na gusto nyo. Kung medyo dark na brown, pagka dark na brown, baka mapait na yon. Basta light brown lang. So, yung part na yan, nilalagyan na namin ako yung naghahalo, nilalagyan namin ng asukal. So, si Ate Gwen ang naglalagay ng sugar. So, ang nilagay namin diyang asukal, bale, 15 tablespoon. Pero, nung nilasahan namin siya, medyo matabang. So, pwede sigurong dagdagan nyo pa. Kung hindi naman kayo masyadong maano sa tamis, di ba? Kung gusto nyo talagang matamis, dagdagan nyo na lang. So, bali ang nilagay lang namin is 15 tablespoon. Pero kung uulitin natin, baka dagdagan ko pa sa ibang batch na yon. At least ito first time kasi namin ginawa, parang practice muna. So, lalasahan natin kung ano yung perfect taste, di ba? So, medyo kulang sa asukal. Pero, all in all, lasang pulburo na siya. Hindi nga lang siya ganun katamis. So, nasa sa atin nga po yun. Kung gaano katamis, kung gaano ka-milky, yung ating gustong ma-achieve. So, kaya nasa inyo rin ang control. Diba? Kung gusto niyo siya maging buttery, maging sweet na sweet, so maging milky na milky, dagdagan nyo na lang yung mga amount na nilagay ko kanina. Kasi nga, yun lang yung parang basic
Nasa sa inyo na yun kung paano nyo mas magiging flavorful yung inyong pulburon. Pwede nyo rin tong lagyan ng chocolate. Di ba may mga pulburon na chocolate flavored. Di ba? Merong pulburon na may nuts. Di ba? May pinipig. Ganyan. So, pwede itong pang negosyo. Di ba? Di po ba? From this galing sa ganitong simpleng lang, di ba? Pwede nyo siyang maging negosyo. Pwede nyo siyang ibenta online, ganyan. Pwede nyo rin siyang panggamit, katulad sa amin. Pangkain namin, pang dessert. So, ayan, nilagyan na natin ng, bali 1.5 cup ng milk. Ang nilagay namin is, ang aming milk kasi is birch tree, 45. Baka naman. Puro parinig Mali mo naman, di ba? Hindi natin masabi. Soon. So, ayan, lagyan natin ng 1.5. Pero I suggest, mas marami pa doon ang ilagay ninyo. Kung pang family kung pang sarili nyo. Pero kung pang tinda, syempre, isipin nyo pa rin kung kikita ba kayo doon. So, dun papasok yung kailangan, yung costing nyo talagang maganda para kumita kayo, diba? So, ito naman kasi pangkain lang namin, pang dessert lang namin after eating. So, kaya pwedeng mas dagdagan namin yung milk, mas dagdagan namin yung butter. Diba? Para kami naman din ang kakain kasi. So, yun ang kagandahan pag ikaw yung gumagawa ng isang bagay, mas mapapasarap mo siya nang hindi ka nagtitipid. Pero pag pangtinda, siyempre, kailangan, mo yan, yung costing talagang ayusin natin, di ba? Sa way na may kikitain tayo, di ba? At least meron pa rin nandun pa rin yung quality, di ba? So, ayan na, tignan mo naman, pulburo na itsura niya. So, habang niluluto namin yan, battery. So, nakaka-engganyo ng kainin. Kaya hindi pa masyadong tapos yung aming ginagawa. Si Gwen, tikim na ng tikim. So, sabi ko sa kanya, hindi ganun kadali ang magluto. Kaya, every single na niluluto ni Mami, dapat na-appreciate mo. Na-appreciate nyo. So, yan, init na siya niya. Nagpalabas na nga siya ng electric fan. So, kasi nga mainit yung bandang kitchen namin. Kaya kailangan ng electric fan para medyo maginhawaan sa sobrang init ngayon ng panahon. So, ayan na, luto na siya, guys. Bale, ganun lang kasimple. Siguro 30 minutes inabot. Kasama ng paglalagay ng milk and butter. So, 20 minutes sa flour, iba brown, tapos another 10 minutes pag nilagay nyo na yung butter, sugar, saka milk. So, ayan, gagawin natin, imomold na natin siya at ilalagay natin sa freezer. Yan, meron kaming cupcake na parang paper cups yan Ginamit nila yan dati nung ate niya, nung gumawa sila ng parang dessert din. So, yan, may natira. Sabi ko, pwede na to. Wala kasi kaming molder, saka parang pangbalot ng pulburon. So, ayan. Ang ano lang naman, purpose, mai-portion, di ba? Para pagkakainin, isang kainan. So, ayan, every namin, lunch or dinner, pwede kaming kumuha ng isang ganyan for dessert. So, di ba? Parang presentable na rin sa ganyang packaging. Pwede mo na siya ipambenta sa ganyan. So, pag-aaralan mo na lang kung paano mo siya mas mapapasarap nang hindi naman nasasakripisyo yung price. Diba? So, yan yung ating finished product. Diba? Pwedeng pangkain, pwedeng pang negosyo. Ayan na po. So, napakadali lang ng ating pulburo. Nakapag-banding na kayong mag-ina. Makakaisip ka pa ng pang negosyo. Diba?
So, ang kinalabasan niyan ay napakasarap. Hindi siya ganun katamis. Sa pagka-creamy, pagka-milky, saktong-sakto lang. For me, kasi hindi naman ako yung tipo na extreme yung gustong lasa eh. Sa akin, basta nakuha ko na yung lasa ng pulburon, okay na yon. I-improve na lang the next time. So, ganun lang po kadali. Sana po may natutunan po kayo sa aming vlog ng mag-ina. Thanks for watching. Bye!